Again, God answered my prayers na isa sa mga issue na nangyari sa encounter ay that the Lord opened their spiritual senses. Binuksan ng Panginoon yung kanilang spiritual eyes, spiritual understanding. Ang iba talagang the Lord opened their spiritual ears for them to hear the voice of the Lord. And that is a reality. Totoo yun, mga kapatid. Pwede mong marinig ang boses ng Diyos. Pwede mong maranasan ng Diyos. Pwedeng mabuksan yung spiritual understanding mo for you to have a clear understanding of who God is in your life. Na ang Diyos hindi siya patay. Of course, ang Panginoong Jesucristo namatay siya sa krus 2,000 years ago. And then He rose again. And He's alive forevermore. Hindi siya taon-taon namamatay, hindi siya taon-taon nabubuhay. Siya ay isang beses lang na namatay sa krus, tumagas ng kanyang banal na dugo para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. And for us to live for Him because He was resurrected. Nabuhay siyang muli. At yun ang pag-asa natin. At pwede natin siyang makasama every day. Ako, kasama ko siya every day. Siya yung kaligayahan ko eh. Siya yung kagalakan ko eh. Kahit saan ako magpunta, kasama ko si Lord. He is with me, He is in me. And you know, ang sarap minsan na talagang you have the atmosphere of the presence of God in your life. Nakasama mo siya, naririnig mo yung boses niya. Ako, most of the time, naririnig ko yung boses niya. Kasi nagtatanong ako sa kanya personal. You know why? Because I have that personal relationship with Him. Kausap ko siya, lagi ako nagpipray sa kanya, lagi kong binabasa ng Bible. And I have this spiritual understanding. Kaya nga, one time, na-invite ako na pumunta sa isang place sa Bicol nung last week para mag-speak. Ayoko mag-speak sa labas. You know why? Kasi pag nag-speak ako, tatanungin yung credentials ko eh. Hindi ako graduate. But I know how to speak the word. I know how to preach. But you know, meron akong alanganin noon, and then I prayed for that. And you know why? I prayed because I don't want to speak to other churches, to the group of people. But God said to me, personal, I heard the voice of God. And God said to me, the Lord said, go. And then nag-speak ako doon. And you know, ang ganda ng ginawa ng Panginoon doon. Meron kaming 2 days na, kaya wala ako nung Sunday dito. 2 days, meron kaming, nung Holy Week, meron kaming 2 days na prayer, na leadership summit doon. At nung Sunday, nakakatuwa, kasi meron silang Resurrection Sunday. They celebrate that Sunday morning sunrise worship. Yung bang bago sumikat yung araw, sama-sama ang mga churches doon, mga pastors to worship the Lord. And nakakatuwa kasi na-invite kami doon Sunday morning, 5 a.m. And then of course, nung second service sa isang auditorium. So, na-bless ako kasi, alam niyo minsan kapag ikaw hindi ka nakatapos ng pag-aaral, yung iba, no? Yung iba, feeling nila parang ang baba nila, ang liit nila. But ako, you know, I have this feeling that I have the authority to speak because I have the Word of God inside of me. And then the Holy Spirit strengthens my inner being, my inner man. And because of that, yung Word nagiging buhay sa akin eh. At ito yung gusto kong i-share sa inyo ngayong umaga. Na ang Word of God it is not just a logos word or written word, but this word, the Word of God, will become a rhema in your heart. Maging makapangyarihan sa iyong buhay ang salita ng Diyos. Kaya nga, I encourage everyone to read and meditate the Word of God because the Word is living, powerful, and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit, and to your joints and marrow. And the Word of God is the discerner of the thoughts and the intentions of the heart.
And in order for us this morning, mga kapatid, na tayo po maging victorious tayo, maging matagumpay po ang buhay natin, let us allow the Word of God to speak to us this morning. Kasi po, katulad nito, yung nangyari po sa mga kabataan, na-encounter nila si Lord. At ang sabi ko sa staff, sabi ko sa mga co-workers, sa mga leaders natin, keep on praying for them na walang manakaw sa kanila. I mean, walang kunin ng dyablo. Walang ma-snatch ng dyablo. Kasi ang dyablo, snatcher siya eh. Magnanakaw siya eh, mandaraya siya eh. At ang kanyang purpose, ang kanyang aim is to steal, to kill, and to destroy. Yun yung purpose niya. That's why, tayo po na naririto, kung mahal po natin yung mga kabataan na yan, pag-pray natin sila, alagaan sila ng Panginoon, alagaan natin. Keep on praying for them. Most of them, sila yung mga bata. Yung iba nga eh, like for example, si Sam, dito yan na-dedicate eh. Baby yan dito eh. Miracle baby yan. Kay Pastor Joseph at kay Ate Joyce. Miracle baby yan si Sam eh. And you know, dito siya na-dedicate at grabe, ang hirap kausap. Nose bleeding ako sa kanya. Ang galing na bata. Academic, talaga yung excellence siya ang tindi. And of course, si Keisha, miracle baby din yan eh. Ano yan eh, alam niyo yung undoy? Bumabaha yun, tinakbo namin siya ni Ate Jessica, ni Balahin Jessica, no, na manganganak kami nila Bangsky noon. No, talagang, of course, kasama ka ba noon? Si Brother Ernie, kasama natin, ano? Talagang, dumaan kami sa baha. Alam mo, yung rebo na sasakyan ko noon, dumaan sa baha at pinatitigil na kami ng mga tao doon sa baha. Kasi, sabi nila, sir, hindi na kayo makakapunta dyan kasi yung truck na nasusundan ko, lubog na. And you know, pagkasama mo si Lord, matapang ka eh. Kapag kasama mo si Lord, kasama mo yung mga angels ni Lord. They are the spirits being na talagang tutulungan ka. Alam nyo, lubog na yung mga sasakyan kami. Tumuloy ako. Pakiramdam ko yung sasakyan ko, hindi na sumasayad yung gulong. Pero nakaangat kami. And I felt something miraculously during that day na yung sasakyan namin umangat hanggang sa makarating kami doon sa kabila, doon sa may gasak, sa kabila na ng Espanya. Hindi na disgrasya sakyan. Kaya lang, hindi naman naipanganak si Keisha nung araw na yun. The following day siya naipanganak. Miracle baby yan kasi ang tindi ng dinaanan na baha niyan. Pero ngayon kita nyo nag-testify dito kung paano ang Panginoon kumilos sa kanya. Purihin ng Diyos. And of course, maraming bata. But again, mga kapatid, ang gusto ko lang iklaro ngayong umaga, meron tayong kaaway. Merong Satan, merong enemy na talagang ang purpose niya ay talagang to steal, to kill, and to destroy. But I have this good news for you. We have this reality of victory in Christ over the enemy. Meron tayong katotohanan na meron tayong tagumpay. Pakisabi sa katabi mo, may pagtatagumpay sa buhay. And the Bible tells us na in Revelation 12 verse 1 na meron tayong kaaway. But we have this victory that is not achieved by human strength. Meron tayong pagtatagumpay na hindi ma-achieve, hindi makukuha ng human strength, ng human wisdom, ng human strategy, but by the spiritual weapons of the blood of Jesus and of our testimony. Tingnan natin yun, Revelation 12 verse 11. Okay. It says in the Bible, in the Word of God, they overcame him. Who is that him? That him is the devil, Satan himself. Kasi if you will read Revelation chapter 12, merong digmaan na nangyari sa langit. Nakipaglaban si Michael, Archangel, kay Satan, kay Lucifer, the serpent, the old dragon, and he was thrown out of heaven because of the victory of Jesus Christ on the cross. And the Bible says, they overcame him,
Satan, the Lucifer, the serpent. And itong day na ito, pakisabi sa katabi mo, kasama ka dyan. Kasama ka dyan sa sila o doon sa day. They overcame him by the blood of the Lamb, sa pamagitan ng dugo ng kordero, and by the word of their testimony, sa pamagitan ng kanilang patotoo. Kaya ang ganda na makakarinig ka ng patotoo na may mga taong nabago ang buhay, na ayos ang buhay, nagkaroon ng personal relationship kay Jesus. Na hindi kayang gawin ng relihiyon, kundi kayang gawin ng pagkakaroon ng personal na relasyon kay Jesucristo. By the word of their testimony, and they love not their lives unto the death. Now, here is the idea na gusto kong iparating sa inyo. Mga kapatid, ang pagtatagumpay laban sa kaaway ay sa pamamagitan ng banal na dugo ni Jesus. And the power of the word of our testimony, and through your life, our lives that are fully surrendered to God. Bakit po natin kailangan gamitin ito? Kasi maraming Kristiyano, natatrap sila sa cycles of defeat. Maraming Christian, paulit-ulit yung cycle nila sa buhay ng pagkatalo, ng kabiguan, ng frustrations, ng takot sa buhay at pag-aalala. So ngayong umaga, pakisabi sa katabi mo, may pagtatagumpay. May pagtatagumpay laban sa kaaway. The question this morning is this: how can you walk in unstoppable victory over every attack of the enemy? Araw-araw may atake ang dyablo. Araw-araw meron siyang gagawing masama sa buhay mo. Hindi natin nakikita ang kaaway. Pero yung resulta ng kanyang ginagawa, kitang-kita natin. Yung effect, yung impact. Like for example, bakit laging maraming tao nagiinuman sa kalsada? O laging mga tao na alipin sila ng bisyo? O may mga tao sa isang lugar na talagang talamak sa kanila yung pagmumura. Lingwahe nila araw-araw yung pagmumura. Yun yung epekto ng kaaway, ng kasinungalingan, ng pandaraya, ng dyablo sa kanilang buhay. Hindi nila alam, pero lagi nilang ginagawa. And mga kapatid, ang kaaway natin ng dyablo ay spirito, demonic spirit, na ang purpose is to steal, to kill, and to destroy. Meron tayong Diyos na makapangyarihan, at ang Diyos na yan, na makapangyarihan, ay nagkatawang tao. Ibinigay niya yung kanyang sarili bilang isang anak sa katauhan ng ating Panginoong Jesucristo, na namatay sa krus, tumagas ang kanyang banal na dugo. At sa pamagitan ng ginawa ng Panginoong Jesucristo, meron tayong pagtatagumpay. Kaya itong tinatawag na unstoppable victory, pakisabi sa katabi mo, ito ay tuloy na pagtatagumpay. So paano tayo makakaranas ng tuloy na pagtatagumpay laban sa kabiguan ng buhay, laban sa kasalanan, laban sa bisyo, laban sa pandaraya ng dyablo na hindi nakikita pero yung effect, yung impact ng kanyang ginagawa ay nakikita natin sa buhay natin. Kaya may mga broken families, may mga hurting people. Di ba? Minsan ang kabataan, minsan hindi natin iniintindi ang mga kabataan eh. Sasabihin natin, bata pa yan, okay lang yan, pagdaanan yan. Hindi po. Ang bata, minsan, sa sinapupunan pa lamang, dala niya na yung pain. Maybe of rejection. Kasi po pwedeng yung nanay ay nabuntis siya pero parang hindi pa handa. Kaya may mga nangyayaring mga tinatawag na nagbuntis pero ayaw niya magbuntis. Di ba? O kung yung iba naman nakakaranas ng tawag na abortion. May iba nga, inabort nila pero hindi na-abort, natuloy yung bata at lumaki yung bata na parang may kakaiba sa kanyang buhay na dala-dala niya yung bigat ng pangyayari sa buhay niya. Minsan titingnan natin sa kabataan na parang okay siya pero hindi siya okay. Kaya minsan dapat pakinggan natin. Kaya nandiyan ako kanina, teary-eyed ako. Kasi nakikinig ako sa mga kabataan na hindi ko sila napapakinggan pero nung nagsalita sila dito, then I realize
dapat pala silang magkaroon ng personal na encounter sa Panginoon. Amen? Kailangan nila si Lord sa buhay nila. Kasi hurting sila. Verbally abused. Nakakarinig sila ng masakit na salita. Namumura sila. But you know, we can walk, we can live in unstoppable victory sa bawat atake ng kaaway. At mga kabataan na naririto, pwede kayong lumakad sa tuloy-tuloy na pagtatagumpay. Pwede niyong marating yung pangarap niyo. Pwede magkaroon ng kaganapan ng pangarap niyo. For God said, I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Don't forget that. That is the word of the Lord for you. So, how can you walk? Paano tayo lalakad? Mamumuhay ng tuloy na pagtatagumpay. First, maaari kang lumakad o mamuhay ng tuloy na pagtatagumpay sa pamagitan ng banal na dugo ng Panginoong Hesus. Through the blood of Jesus. Pakisabi natin sa ating katabi, yes, we can. Opo, magagawa natin. Magagawa natin yung tuloy na pagtatagumpay laban sa kasalanan, laban sa kasinungalingan ng dyablo, laban sa karumihan ng buhay, laban sa mga pain and sufferings and even anger and hatred and unforgiveness spirit. Pagtagumpayan po natin yon. Tingnan natin sabi ng Bible sa atin. Mabilis na lang po ito. Sabi rito, Revelation 12 verse 11, first sentence, it says, they, the believers, tayo yon, they overcame him, Satan, the devil, by the blood of the Lamb, sa pamagitan ng dugo ng Panginoong Hesus. Listen carefully mga kapatid. The blood of the Lamb, ang dugo ng kordero, ay nagre-represent ng finished work of Jesus Christ on the cross of Calvary. When Jesus died on the cross, He said, it is finished. In Greek, it is tetelestai, meaning tapos na, napagtagumpayan na. Napagtagumpayan niyo na yung pagliligtas. Kaya ang kaligtasan ay hindi sa pamagitan ng religion. Ang kaligtasan ay hindi sa pamagitan ng good works. Kahit na pinakamabuti ka pang tao, hindi ka maliligtas kapag ang dugo ni Kristo wala sa'yo. O hindi na-apply sa'yo. O hindi ka sumampalataya kay Jesucristo sa kanyang ginawa doon sa krus. Walang kaligtasan apart from Jesus Christ. For Jesus Christ is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Siya lamang ang kaligtasan. And He gave this salvation for us through His life. He shed His blood. Tumagas ang kanyang banal na dugo. The blood of Jesus is not just symbolic. Hindi siya symbolic, mga kapatid. It has a powerful impact. And it has an efficacious effect. Kumbaga, 2,000 years ago, may impact yung blood ni Jesus na tumagas sa krus. Hanggang ngayon, may impact ito sa ating kasalukuyan. That's why every day, I apply the blood of Jesus to my life, to my family, to our finances, to our business, to this church, to everyone. Why? Sabihin niyo sa akin, bakit? Tandaan niyo, ang dyablo araw-araw hihingi ng dugo. Pwede niyang kunin yung dugo mo o yung dugo ng mahal mo sa buhay. Pero huwag kang pumayag. Ako hindi ako pumapayag. Whenever the devil attack me, I apply the blood of Jesus. Because the blood of Jesus is so powerful na makapagbibigay sa iyo ng tuloy na pagtatagumpay. Amen? Amen? Ang dugo ni Jesucristo ang magsesecure ng iyong kaligtasan, ng iyong katapusan. Ang dugo ni Jesucristo ang nagbe-break ng kapangyarihan ng kasalanan. When I apply the blood of Jesus in my life, totally and completely naputol sa akin ang pagdaloy ng kapangyarihan ng kasalanan. And that's reality. Katotohanan nito, mga kapatid. That's why I'm here, continuously serving God, honoring God, praying to God, reading and meditating the Word of God. The blood of Jesus will protect you
The blood of Jesus will cleanse your inner life, your heart. The blood of Jesus will empower you. Kaya nga yung blood ni Jesus, ito yung ating sandata. Every time you apply the blood of Jesus, hindi makakapasok ang diablo sa'yo. Ang blood ni Jesus, it is like a wall in your life. Protection sa buhay mo. Now here are the key truths. First, redemption. Ang dugo ni Jesucristo ang nagbigay sa atin ng redemption, ng katubusan. The blood of Jesus redeems you from sin and its consequences. Yun yung ginagawa ng banal na dugo ni Jesucristo. Ito yung maglilinis ng iyong puso. Ang banal na dugo ng Panginoong Jesucristo naglinis ng aking puso, ng aking kaisipan, ng aking pamumuhay. That's why I have this passion to preach the Word of God. I was cleansed, redeemed, empowered by the blood of Jesus. Again, the blood of Jesus is our protection. The blood of Jesus covers you from attacks, from curses, and demonic influence. Yun ang ginagawa ng banal na dugo ng Panginoong Hesus. Kaya I encourage every young man and young women in this place, when you pray, Lord, I apply your blood in my life. Do it every day para tuloy ang kaginawaan ng puso at ng kalooban ninyo. Amen? Tuloy-tuloy ang buhay na pinagpala. And through the blood of Jesus, we have this authority. The blood of Jesus, through the blood of Jesus, you have legal authority. Think about that for a moment. The blood of Jesus gives you that legal authority. Because in the spiritual world, merong tinatawag na law. Merong legality. Kaya sa mundo natin, merong law. Merong legality. And the devil is very legalistic. Legalista siya. Lagi niyang tinitingnan yung batas. Kaya yung kausap niya si Lord dun sa Luke chapter 4, sabi niya, binigay sa akin lahat ito, bibigay ko sa ito kung sasambahin mo ako. Sapagkat nakasulat. Again, sinabi niya nakasulat. Dinala niya ang Panginoong Hesus doon sa mataas na lugar. Sabi niya, nakasulat. Pag ikaw ay nalaglag diyan, sasaluhin ka ng anghel. Legalista siya. He uses the word for legality. Kaya nga, the blood of Jesus is our legal authority. Wala siyang maisusumbat sa iyo, wala siyang maipipintas sa iyo, if the blood of Jesus is in your life. Are you with me? Kapag ang banal na dugo ni Jesucristo sa buhay mo, wala siyang maisusumbat sa iyo. Kasi ang banal na dugo ng Panginoong Hesus ang maglilinis sa iyo. Ng iyong kaisipan, ng iyong pamumuhay. Apply mo yung banal na dugo ni Jesus. Sabi ng Bible, Revelation 12:11, and I want you to have that revelation, that insight, and I pray that the Lord will open your spiritual understanding for this reality. Sa ganitong katotohanan, na ikaw ay magtatagumpay at patuloy ka magtatagumpay kapag ka ang banal na dugo ng Panginoong Jesucristo na sa buhay mo, ina-apply mo. Can we say this word? Sabihin lang natin, lagay natin kamay natin sa puso natin, sa dibdib natin. Sabihin natin, Lord, let the blood of Jesus cover me, my family, my finances, and all that you have entrusted to me. In Jesus' name. Make that prayer every day. Gawin mo yan. Ginagawa ko yan every day. And no match ang diablo sa iyo through the blood of Jesus. Amen? That's our first weapon against the enemy. Second, you can walk in unstoppable victory through the word of your testimony. Pwede kang lumakad at patuloy sa pagtatagumpay, tuloy-tuloy na pagtatagumpay sa pamagitan ng iyong patotoo. Kaya ingatan niyo yung patotoo niyo, mga kabataan. Ingatan niyo yung patotoo niyo. Declaration niyo yon, confession niyo yon. And you know, babantayan kayo ng kaaway. But huwag kayong mag-alala, huwag kayong matakot. Nandito yung mga kuya, mga ate, nandito kami to pray for you every day, to cover you with prayers in Jesus' name. Huwag kayong matakot, huwag kayong mangamba.
Yes, of course, gagawa at gagawa ng butas ng kaaway kasi legalista yan. But you have this legal authority in the eyes of God, in the spiritual world. You are protected. Hindi mo nakikita ang mga anghel, pero ang mga anghel kasama mo. Ako, I experienced that. May taong gustong malakit sa akin, may taong gustong kunin ang buhay ko, pero hindi siya nakalapit sa akin. Because I have angels. May bodyguard ako. At ang bodyguard ko, mga dalawang anghel ay malaki. Mga 7 feet ang taas niyan. Bakit ko sinasabi sa inyo to? Because ipinaalam sa akin ito ng Panginoon. And it is written in this word, in the Bible, that you are protected by the blood, and because you are protected, the angels of the Lord comes to those who have the fear of the Lord. Kapag may takot ka sa Panginoon, may pagmamahal ka sa Diyos, ang mga anghel ng Diyos nakapaligid sa iyo, nakabantay sa iyo, at hindi ka nila pababayaan. Ipagtatanggol ka nila laban sa kaaway. So maaari kang lumakad ng tuloy-tuloy sa pagtatagumpay. Yes, we can. Yo. Revelation 12 verse 11, second sentence says, by the word of their testimony, they overcame the enemy by the word of their testimony. Napakaganda, napakahalaga ng testimony. Ingatan natin na huwag madungisan yung patotoo natin. Ako yung patotoo ko na ako'y niligtas, pinatawad, binago ng Panginoon, iniingatan ko yon. Hindi ko inahayaan na nakakitaan ako ng kamalian o ng pag-aakusa. Iniingatan ko yung aking relasyon sa Panginoon. So we need to take care of our testimony. Your testimony is your spiritual weapon that declares that what God has done in your life. Your testimony is the proclamation of God's power sa buhay mo. Ito yung key truths. Your testimony is your spiritual warfare. Speaking your testimony weakens the enemy's lies. Pagka lagi mo sinasabing patotoo mo, yung kasinungalingan ng dyablo, humihina. Hindi siya mananalo sa iyo kapag iningatan mo yung patotoo mo. Your testimony activates your faith. Mga kabataan, sa bawat isang narito, yung patotoo nyo, ito mag-activate ng inyong pananampalataya na patuloy kayo na magtitiwala sa Panginoon. Amen? So, tingnan natin itong tatlong lalaki, no? Tatlong kabataan. In Daniel chapter 3 verse 16, si Shadrach, Meshach, and Abednego, sila ay humarap kay Haring Nebuchadnezzar kasi sila ay hindi lumuhod, hindi sumamba doon sa napakalaking rebulto ni Haring Nebuchadnezzar. At nabalitaan ito ng hari. Kaya sinabi ng hari sa kanila, Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, and they said, O Nebuchadnezzar, we have no need to answer you in this matter. Hindi ka na po namin masasagot sa ganitong sinasabi. Verse 17, if that is the case, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace. Pag sumuway ka sa panahon na yun sa hari, papatapon ka sa nag-aapoy na pugon. Dahil ayaw na sumunod sa sinasabi ng hari na sumamba doon sa napakalaking estatwa o rebulto na pinagawa ng hari. Kaya sabi nila, kung mangyari po yon, o hari, ililigtas kami ng Panginoon. He will deliver us from your hand. But if not, let it be known to you, O King. Sabi nila, hindi po kami sasamba sa inyong Diyos. Meron kaming Diyos. Ang Diyos namin, ito yung Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Siya yung paglilingkuran namin. Ang Diyos namin, Espiritu at katotohanan. Siya yung paglilingkuran namin. Hindi yung Diyos ninyo. And this man, verse 23, said, Shadrach, Meshach, and Abednego fell down, bound into the midst of the burning fiery furnace. Sila'y ginapos at itinapon doon sa pugon ng apoy. And it was heated 7 times. Then King Nebuchadnezzar, verse 24 said, was astonished. Nagulat siya, namangha siya. At tumingin siya doon sa kalagitnaan.
Sabi niya sa kanyang mga counselors, hindi ba nagpatapon tayo ng 3 tao na nakagapos sa gitna na nag-aapoy na pugon? And they answered, yes, O king. And verse 25, the king said, he answered, but I see 4 men loose walking in the midst of the fire. Sabi nung hari, bakit 4 yung nakikita ko? You know why? Kasi yung 3 na sumunod sa Diyos, sinamahan sila ng Panginoong Hesus during that time. Kaya nakita nila 4 na lalaki sa kalagitnaan ng apoy. And it says, the Bible says, and they are not hurt. Hindi sila nasaktan ng apoy, and the form of the 4th man is like the Son of God. Ano man ang problema, ano man ang pagsubok, kapag you are strong in your testimony, that you will believe in God, that you will trust in the Lord no matter what, He will keep you safe. Iingatan ka niya. Katulad ni Shadrach, Meshach, and Abednego, sinamahan ng Panginoon. Sasamahan ka rin sa panahon na atakihin ka ng kaaway. Amen? Kaya marami akong himala sa buhay. Dahil sinamahan kami ng Panginoon sa lahat ng problema namin, sa lahat ng pagsubok namin. Iningatan kami ng Panginoon at yon ay akin pong walang hanggang pasasalamat sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Mga kapatid, pwede kang magpatuloy na nagtatagumpay. Dahil ang Panginoong Jesucristo nagtagumpay na sa krus. At ang pagtatagumpay niya ay maaari nating maging pagtatagumpay. The Bible says we are more than conquerors. We are more than victorious through Him who loved us. So gamitin natin yung blood of Jesus, gamitin natin yung patotoo natin. And third, you can walk in unstoppable victory. Maaari kang lumakad, mamuhay sa tuloy na pagtatagumpay sa pamagitan ng kompletong pagsuko ng iyong buhay sa Panginoong Hesus. Magagawa po natin yan. Victory requires complete surrender. Revelation 12, verse 11, third sentence, it says, and they loved not their lives unto the death. Hindi nila minahal ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Ibig sabihin, yung buhay nila ay sinuko nila sa Panginoon eh. Yung totoong Christian, yung totoong believer, bata man siya o matanda, na totoong nagsuko ng kanyang buhay sa Panginoon, patuloy na magtatagumpay. To love that your life unto death, it means putting God above comfort, above fear, or even personal safety. Ano man yung worries, ano man yung iyong mga struggles sa buhay, just make God the first in your life. Make God, the Lord Jesus Christ, above yourself, even in your personal safety. Now here are the key truths. Tingnan po natin to. When you surrender to the Lordship of Christ is essential. Napakahalaga nito mga kapatid. Yung pagsuko ng ating buhay sa Panginoong Hesus, napakahalaga nito. Without surrender, pag walang totoong pagsuko ng buhay sa Panginoong Hesus, walang effect yung blood ni Jesus, walang effect yung testimony. Are you with me? Walang epekto yon. Kaya napakahalaga ng pangatlong sentence eh. Yes, napaka-importante yung blood ni Jesus sa buhay natin. Napakahalaga ng testimony natin. Pero kapag yung buhay mo wala kay Kristo, wala sa Panginoon, magiging ineffective lahat ng aking sinabi. You see, faithfulness brings reward. Kapag tayo po ay naging tapat sa Panginoon, meron itong reward, trials, test, your love for God, enduring faithfully secures victory. Pagkatapat tayo sa Panginoon, may reward ito. God honors sacrifice. Ino-honor ng Panginoon yung pagsasakripisyo. The Lord releases supernatural power for those who surrenders completely. Ino-honor ni Lord yon. Kaya sa akin, napakahalaga nung araw na ako'y nagsuko ng aking buhay sa Panginoon, na ginawa kong tagapagligtas at Panginoon, ang Panginoong Jesucristo sa aking buhay. And every day, I make it. Every day. Paulit-ulit ko tong sinasabi, Panginoon, ikaw ang Panginoon ko, hindi ako. Ikaw ang susundin ko, hindi ako, hindi sarili ko. Susunod ako sa iyo. Kaya God opens my spiritual ears to hear His voice.
Kaya nagtatanong ako sa kanya, Lord, ano gagawin ka? Okay? Gawin natin yon na tayo po ay maging tapat na tagasunod sa Kanya. Yes, of course, mahal natin yung sarili natin. Pero kung too much yung pagmamahal natin sa sarili natin at too much yung pagmamahal natin sa pamilya natin, higit sa Diyos, magkakaproblema tayo. Ang buhay, mga kapatid, ay una ang Diyos, ang Panginoong Hesus. Pangalawa yung pamilya natin. Kasi pag inilagay mo yung buhay mo at ang pamilya mo sa Panginoong Hesus, He will secure, He will make your family and yourself safe and protected. Amen? Kasi pag tayo nauna hindi tayo protected But kapag ka inilagay mo yung sarili mo, yung kalooban mo sa kalooban ng Diyos, protected ka. Amen? So, ngayong umagang ito, I will pray. Magkaroon tayo ng tinatawag na interactive moment. Can we say this word? Lagyan natin muli yung kamay natin sa dibdib natin. Lord, sabihin natin lang ang word na ito. Lord, I surrender my life, my desires, and my comfort. I choose to walk in full surrender and obedience, even if it costs me everything. In Jesus' name, amen. Amen.